Magandang kahapon mga bata. Ako nga pala si Teacher Jovi at ngayong araw ay tatalakayin natin ay may patungkol sa sektor na informal. Ngunit bago ang lahat ay magbalik-aral muna tayo sa nakaraang talakayin. So class, ano nga ba ang tinalakay natin noong nakarang araw? Ito ay may patungkol sa sektor ng paggawa. Ngayon, ano nga ba ang sektor ng paggawa? Ang sektor ng paggawa class, ito ay ang mga tao na may hanap buhay o naghahanap ng hanap buhay sa particular na ekonomiya o ng isang lugar. Ang sektor na informal ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng serbisyo at produkto sa mga tao na nangangailangan nito. Ngayon, dito, nakalagay dito na may iba't ibang sektor ng paggawa. Una na dyan ay ang sektor ng agrikultura, sektor ng industriya at sektor ng serbisyo. Unahin na natin ang sektor ng agrikultura. Ang sektor ng agrikultura, ito ay tumutukoy sa mga taong may pananim o inaalaga ang pananim at nagpaparami ng mga hayop na kung saan ito ay nakakatulong upang magkaroon sila ng kita o pinagkakakitaan nila ang mga ito. Pangalawa naman ay ang sektor ng industriya. Dito sa sektor ng industriya class, ito ay ang nagpoproseso ng mga hilaw na materyales at nagmamanufaktura ng mga produkto. Ngayon, ang panghuli ay ang sektor ng serbisyo. Dito sa sektor ng serbisyo class, ito ay ang nagbibigay ng mga serbisyo katulad na lamang ng serbisyong pangkalusugan, edukasyon, at kita sa mga tao. Ngayon, batid kong kayo ay may natutunan sa nakaraang talakayin, kung kaya tayo'y dumako na sa ating tatalakayin ngayong araw na kung saan ito ay ang informal na sektor. So, ang informal na sektor ay isang sektor na ekonomiya na hindi nakarehistro sa ating pamahalaan. Ito ang mga pagninegosyo ng mga tao na may operasyon na nangyayari at hindi nabibilang sa pamahalaan. Sila din yung mga tao na nabibilang sa labas ng industriya na itinakda ng pamahalaan. Sila din yung mga tao o bahagi ng ekonomiya na hindi nagbabayad ng malaki o maliit na buwis. So, ang paraan ng informal na sektor ng isang mamamayan ay nakakatulong dahil ito ay nagkakaroon ng kabuhayan o ang mga tao dito ay nagkakaroon ng kabuhayan o dagdag kita sa panahon ng kagipitan at pangangailangan. So dito sa informal na sektor, ito ay malaking bahagi ng mamamayan o ng isang tao dahil nakakatulong ito upang magkaroon sila kahit maliit lamang na kita. So halimbawa ng informal na sektor o trabaho na kabilang dito ay ang pagtitinda ng fishball, sorbetes at mga nakikita natin sa mga kalye. Ngayon, alamin naman natin kung sino nga ba si Kate Hart. So, si Kate Hart ang nagpasimuno ng informal na sektor noong 1971. Siya din ang nagsagawa ng pag-aaral sa Accra Gama na kung saan ayon sa kanyang datos, karamihan sa mga mamamayan dito ay naghahanap buhay sa pamamagitan ng informal na sektor. Ito din ay sinang-ayunan ng ILO o Internal Labor Organization. Ang ILO class ay isang ahensya na nangangasiwa na may kinalaman sa paggawa o sa mga kita ng mga mamamayan. Ngayon class, kung ang isang company or isang business ay hindi nakarehistro sa pamahalaan, ay maaaring hindi magkakaroon ng malaking kita o malaking buwis, na kung saan hindi sila magbabayad ng buwis, sa makatuwid ay magkakaroon ng budget deficit. Ang budget deficit class, ito ay ang kakulangan sa salapi na kung saan hindi magkakaroon ng budget para sa malaking proyekto. Kung may budget deficit class ay mayroon din tinatawag na budget surplus. Ito naman ay ang
kabaliktaran ng budget deficit, kung saan ang budget deficit ay kakulangan sa salapi. Ito naman sa budget surplus, ito naman ay may maraming salapi na kinikita, na kung saan meron ito sa mga companies o mga nagmamay-ari ng mga companies or ng mga negosyo. So ano kaya ang magiging resulta kapag ang isang companies o isang negosyo ay hindi nakarehistro sa pamahalaan? Maaaring ang magiging resulta nito ay maaaring hindi nila nasusunod yung mga procedure or yung mga pamantayan na isinasagawa ng pamahalaan, na nagkaroon ng maling apekto or masamang epekto sa mga tao. Halintulad na lang dito ay sa mga kalusugan nila. Halimbawa dito yung mga business nila about sa mga foods. 'Di ba, kapag hindi nila nasunod yung mga pamantayan ay maaaring hindi nila nasusunod yung mga protocol or mga safety protocol na maaaring ikasama ng mga mamimili. So may mga iba't ibang uri ng informal na sektor. Una ay ang hindi nakarehistro, pangalawa naman ay hindi nakatala, at ang pangatlo ay ang illegal. So unahin natin sa hindi nakarehistro. So ito yung mga negosyo na hindi o walang kakukulang permisyo sa pamahalaan. Halimbawa na lang dito ay ang mga street vendor, pedicab driver, at mga karpentero. Pangalawa naman ay ang hindi nakatala. So dito sa hindi nakatala ay ito yung legal na negosyo, ngunit hindi nagdedeklara ng sapat na kita dahil na rin sa hindi pagbibigay ng mga resibo. So halimbawa na lang dito ay ang tagapag-ayos ng mga sapatos, mga manggagawa sa agrikultura. So ang pangatlo naman ay ang illegal na informal na sektor. So dito binubuo ng mga gawaing ipinagbabawal sa gobyerno o sa batas. Halimbawa na lang dito ay ang prostitution, piracy at illegal na pasugalan.